Mga kababayan at mga kapatid, ang pag-uusapan po natin yung usaping impeachment ni BP Sara sa Senado. Ngayon po, binabash po si Chis Escudero dito. Bakit hanggang ngayon nakapending pa rin itong impeachment trial na ito? Ano po yung mga dahilan, mga kababayan? Pag naalis ba si BP Sara na matanggal sa pwesto niya dahil pinagkakaisahan siya, sa tingin nyo, mawawala na yung mga korap sa bansa? Mawawala na yung mga korupsyon, mga buwaya na nagbubulsa ng ating kaban ng bayan? Bakit pinipilit nilang tanggalin si BP Sara na hindi sila sumunod sa payo ng Iglesia ni Cristo? Ano ang magiging future ng ating bansa pag nawala si BP Sara na matanggal dito sa pagka vice-presidente? Na pag natanggal po ito, mga kababayan, ay kahit anong posisyon sa gobyerno ay hindi na pwedeng makabalik. Kaya pinipilit po nilang maalis si BP Sara dahil malakas po itong kalaban nila sa eleksyon sa pagkapangulo. So ngayon, balikan po natin itong issue dito ni Chis Escudero. Bakit hanggang ngayon naka-pending pa rin? Ito yung talagang pinipilit na i-push ng mga pro-impeachment, ng mga dilawan. Kasi dito, mga kababayan, makikita talaga natin na ang mga Duterte at mga Marcos ay hindi talaga tunay na magkalaban. Ang kalaban nila dito, mga kababayan, ay yung mga dilawan na talagang ginagamit nila ang mga Marcos. Ginagamit nila ang kapangyarihan ng mga Marcos para patalsikin ang mga Duterte. Pakinggan po natin si Chis Escudero dito, mga kababayan. Ano ba yung mga dahilan niya bakit hanggang ngayon ay nakapending pa rin itong issue sa impeachment ni BP Sara? Sabi po ni Attorney Calleja, parang may na-violate po ang Senado sa hindi pag-convene sa impeachment trial. Number 2, sabi ni Congressman Pungalon, kailangan pa daw silang mag-rally para umaksyon na kayo. Thank you. Sino si Attorney Calleja? Sorry. No. Si Howie. Si Howie. Bago ko sagutin, Mandy, nagsalita na ako kaugnay niyan. Sino mang partidista, partisano at biased, hindi ko papatulan at papakinggan. Klaro na si Attorney Howie, pabor sa impeachment, galit kay VP Sara, gusto siyang matanggal sa pwesto. Klaro na si Jill Bungalon, gusto rin niyang matanggal sa pwesto, prosecutor nga siya. Ba't ko sila papakinggan? Partisano sila. Fair kami dapat, di ba? So, baliwala sa akin yung mga opinion nila. Pero papatulan ko pa rin. Balang-alang sa'yo, Mandy. Alam mo, ang galing ni Chis Escudero talaga. Nasupalpal niya talaga yung mga tunay na kalaban ng mga Duterte at mga partisano. Na talagang bias sila, mga kababayan. Tignan nyo po. Talagang gigil na gigil ang mga dilawan dito na matanggal si BP Sara. Talagang si Chis Escudero, matapang din ito, mga kababayan, at may bayag talaga na merong paninindigan na hindi siya nagpapamando sa mga dilawan dito. Kasi yung mga Marcos, mga kababayan, ginagamit lamang ng mga dilawan. Pansin nyo po, di ba nung una magkakampi ang mga Duterte at mga Marcos, talagang halos best friend yan. Di ba nung Uniteam, kita nyo po, mga kababayan, kaya nga nanalo ang Team Unity dahil kay Sara. Dahil sa kanyang hatak dito, mga kababayan, na talagang milyon-milyon talaga ang layo sa kalaban. Kung butuhan ang pag-uusapan, dahil kay BP Sara, nanalo si Bongbong Marcos. Kaya makikita po natin ang tunay na kalaban dito, mga kababayan, na talagang pilit na pinag-aaway ang mga Marcos at mga Duterte. At para po maalis na talaga itong si BP Sara, talagang ginawan po nila ng mga sari-saring mga kaso dahil sa confidential fund na sinasabi na nagwaldas daw ng
kwarta ng bayan. Bakit hindi nyo imbestigahan yung iba? Si BP Sara lang ba ang ang mayroong confidential fund dito? Napakarami pong mga ahensya ng gobyerno na meron yan. Bakit si BP Sara lang ang pinag-iinitan? Kaya makikita nyo dito mga kababayan, meron talagang motibo itong pag-alis nila kay BP Sara para mawala ito sa pamahalaan, mawala ito sa serbisyo. Kasi pag nawala ito si BP Sara at natanggal po siya sa pamamagitan ng impeachment, kahit anong posisyon po sa gobyerno, hindi na siya makakatakbo. Ito yung mga mga sikreto ng mga dilawan na unti-unting nabubulgar sa taong bayan. Dahil talaga ito yung motibo nila, mga kababayan Nakikita nyo po mga kababayan yung kanilang technique. Talagang mga dilawan yung kalaban dito, hindi mga Marcos. Pinag-aaway nila yung dalawang pamilya. Nakita nyo po mga kababayan? Ituloy pa natin itong napaka walang kwentang ginagawa nilang impeachment laban kay BP Sara. Nakikita po natin ang tunay na motibo ng mga dilawan dito. Ituloy pa natin kasi nabubulgar yung kanilang mga sikreto na mga motibo Una, nakalagay sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Sabi nila, ang forthwith, ibig sabihin yan, immediately. Sabi ko, teka, kung gustong sabihin immediately, di ba't hindi sinabi nung nagsulat ng saligang batas? Trial shall begin immediately. Nilagay forthwith But let's look at the precedents. Corona impeachment, final December 13, isang linggo pa yung sesyon, hindi nag-convene ang Senado, nag-recess ng Pasko at New Year, nagsimula ang trial January 19. Mahigit isang buwan. Forthwith, mahigit isang buwan, walang nagreklamo. Trial ni Mercy Gutierrez, 3 araw pa ang sesyon ng Senado, ng Kongreso, final March 23, nag-adjourn ng Senado at Kongreso March 26, in-schedule ang trial May 23. Mahigit isang buwan din, forthwith, but hindi sila nagreklamo nun. Walang pumalag nun. So kung ginawa ng Senado ganun, kung ano yung recess, sinabayan lang, sino ako para baguhin yun? Espesyal ba si BP Sara? Mas gigil ba tayo kay BP Sara? Mas gusto ba natin siyang matanggal kumpara sa iba? Hindi ba dapat kung ano ang pagtrato dun sa mga naunang impeachment? Yun din ang pagtrato natin sa mga susunod na impeachment. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Kung hindi, magre-reklamo palagi na bakit ako ganito pagtrato, ba't yung iba hindi? Pero babalikan ko si Kong Jill. Nakalagay sa rules ng House. Yan, tanungin mo silang dalawa dito. Section 3 of the Rules on Impeachment of the House. Impeachment complaints shall be filed with the Secretary General who shall immediately refer it to the Speaker. Oh, sa kanila nakalagay immediately. 2.5 buwan nilang inupuan yung 3 impeachment complaint Ni hindi ginalawat ni refer ng SecGen sa Speaker Nakalagay sa rules nila immediately Magkatabi lang naman ang opisina nila. Kung sila nga hindi sinunod yung immediately, 2.5 buwan ang definition nila ng immediately. Alam mo, totoo. Alam mo, may puntos talaga si Chis Escudero Makikita mo talaga dito yung mga atat na matanggal talaga si BP Sara. Dahil nagmamadali ang mga ito, mga kababayan. Napansin nyo po? Napansin nyo yung mga ginagawa ng mga dilawan? Na sinusulsulan ang mga Marcos talaga. Sige, madaliin na yan. Madaliin na yan para hindi na umabot sa eleksyon. Nakikita nyo po mga kababayan? Ang galing nila. Ang galing ng mga dilawang ito. Talagang gusto talagang madaliin itong impeachment. Kaya tignan nyo, lumabas ang tunay na talino ni Escudero dito. Na hindi siya mamamanduhan at hindi siya uto-uto. Napansin nyo po mga kababayan? Kayo pong tatanungin ko, di ba? Mga dilawan yung mga kalaban dito na tila minamanduhan itong impeachment na ito.
na sila na yung nasusunod. Hindi naman talaga Marcos ang kalaban dito ng mga Duterte, kundi ang mga dilawan matagal na, mga kababayan. Tignan nyo po, sino ang nagpatalsik sa Apulacay noon, noong 1986? Di ba mga dilawan? Sino ang hindi nagtuloy sa mga project ng Apulacay noon? Di ba mga dilawan? O ngayon, dilawan ang nasusunod ngayon, mga kababayan. Talagang makikita nyo po dito yung talagang gustong mawala ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Nakita nyo po? Talagang gigil na gigil sila. Kaya itong si Chis Escudero, bilib ako dito, mga kababayan. Maraming bumibilib dito na si Chis Escudero merong paninindigan. At talagang ito si Chis Escudero, pagpapalain ito. Kasi ayaw niya ng kaguluhan Gusto ng kapayapaan ni Chis Escudero dito. Pinapangunahan pa siya. Mas magaling pa sila kay Chis Escudero. Bakit ang bagal niyan? Bakit hindi mo pa simulan yan? Tinatawag nilang kakampi daw ng mga Duterte. DDS kasi yan, sabi ng mga dilawan. Kaya ayaw pa niyang simulan kasi iniipit niyan, pinapatagal niyan kasi DDS talaga yan. O, tignan nyo. Kasi si Chis Escudero, may alam po ito. Meron siyang sinusunod na protocol. Napansin nyo po, mga kababayan? Di ba lumabas ang tunay na talino ni Chis Escudero dito? Mala Marcoleta Mala Miriam Defensor ang utak din ni Escudero dito. Pansin nyo po, ayaw niya ng kaguluhan Talagang ginagawa ni Escudero dito yung kanyang yung kanyang best para mapigil itong kaguluhan na mangyayari. Kasi, mga kababayan, talagang pagka na-impeach itong si BP Sara na iba yung motibo, talagang magkakagulo ang Pilipinas. Di ba, nagrally po ang Iglesia ni Cristo na tinagubilin ng pamamahala na sinunod po naming mga Iglesia ni Cristo na wag nang daanin sa impeachment ito dahil magdudulot lang ng mga hindi magagandang mangyari sa bansa natin. Hindi makakapag-focus ang mga leader natin sa gobyerno na dapat atupagin ang mga karapat-dapat na mga ikagagandan ng mga buhay ng mga Pilipino. Lalong-lalo na tayong mga nasa laylayan na sila po yung apektado dito. Tignan nyo, walang magawang matibay na proyekto ngayon ang ating mga leader. Ang pinagtutuunan nila ng pansin itong pagtanggal kay BP Sara. Napapansin nyo po, mga kababayan? Tama lang itong ginagawa ni Chis Escudero na sinusunod niya yung protocol na ang nais lamang na matanggal, ang may kagustuhan lamang na matanggal itong si BP Sara ay ang mga dilawan talaga, mga kababayan. Dahil ang si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman ganyan kasama yan Hindi masama si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita naman natin nung tahimik lang po ito. Hindi kahit binabash ng mga dilawan tahimik lang talaga. Ngayon, sinira po ng dilawan yung relationship ng mga Duterte at mga Marcos. Ngayon, nakikita po natin na ang talagang tunay na kalaban ng bayan, ang mga dilawan talaga, mga kababayan. Pati mga reporter, dilawan din. Dinidikdik nila o pine-pressure nila si
Escudero dito na, sige na, parang ganun yung gusto nila, sige na, impeach na yan, madaliin na yan, para wala ng kalaban sa eleksyon, parang ganyan mga kababayan Tapos sasabihin nila mga kababayan, majority of the people daw in the Philippines, gusto nilang maalis si BP Sara. Totoo ba yun mga kababayan? Majority daw. Halos lahat daw ng mga Pilipino gustong maalis si BP Sara. Naku po mga kababayan, that's very wrong. Pumunta kayo sa mga iskinita, sa mga kalye, sa mga palengke, sa mga lugar, mga terminal, mga bus, mga sinihan, mga public na mga matataong lugar. Itanong nyo, ayaw nilang matanggal si BP Sara. Tignan nyo mga kababayan, nakikita po natin kung sino talagang may tunay na motibo dito na mawala ang isang BP Sara. Diba mga kababayan? Sila talaga ang may motibo dito, yung mga buhaya dyan sa gobyerno na talagang ayaw nila ng kapayapaan, gusto nila ng kaguluhan. Kasi mga kababayan, pag isa kang matinong leader at kinokontra mo yung mga gusto nila, kaaway ka nila. Ibig sabihin, pag ikay mabuting leader ng gobyerno at mas marami yung mga buhaya na gumagawa ng hindi maganda, pagkakaisahan ka ganyan ang nangyayari kay BP Sara ngayon mga kababayan. Kaya makikita nyo, si Chis Escudero dito, binabash ng mga dilawan. Totoo yan mga kababayan. Na kunwari itong mga nagsusulong ng impeachment laban sa ating BP Sara, akala mo sila yung mga matitino? Akala mo walang mga bahid ng kasamaan sa kanilang mga sarili? Diba nung nagsalita ang Ka Arnel Tumanan doon sa National Rally for Peace na sinagawa noon, na dinaluhan ng milyong-milyong mga kababayan natin? Ang mga kapatid nasa 4 million to 10 million hanggang 15 million sa buong Pilipinas. Yung mga sumama ding mga hindi kapatid na kasama dyan, yung mga iba't ibang mga reliyon na kontrahin itong impeachment. O di ba? Tignan nyo. Di ba? Sabi doon ni Ka Arnel Tumanan, kayo ba'y wala ding mga kasalanan? Pilit nyong binabato ang isang babae na gusto nyong parusahan? Kayo ba'y walang mga dumi sa walang mga dumi sa mga katawan? Di ba? Mga nagmamalinis, di ba? Akala mo walang mga kasalanan. Sila yung mga malaanghel na hindi nagkakasala at pilit nilang binabato itong isang babae na makasalanan daw sa kanilang paningin. Napansin nyo po? Ituloy pa natin ito mga kababayan. Ano ba ang mangyayari pagka natanggal si BP Sara? Actually, nag-adjourn ng House hindi ni-refer yung tatlo in archive. So, kung yun ang tingin nilang definisyon ng immediately, bakit ibang definisyon ng immediately na walang immediately sa konstitusyon nakalagay, ang gusto nilang ipataw sa akin? In other words, they don't have the moral nor the legal basis to ask for it. At bilang panghuli, kung papitik-pitik sila, naghintay ng 2.5 buwan, matapos i-file yung unang impeachment complaint, bago nila isinampa sa amin, nulayata sila sa lugar ngayon, madaliin kami. Pagkatapos sila magpitik-pitik sa Kamara ng mga impeachment complaint ay final ng Disyembre pa. Pakiparating na lang kay Jill. Sa ganyan po, kinikilala natin, Mr. Supal-pal sila, no? Source of Magaling ito Senator Chis, Honorables, good morning. Sir, yung pabor sa impeachment, they're saying na whether question of laws or numbers, say for example, question of laws sa Senate, they believe na makukuha nila yung Supreme Court. I mean, question of laws, makukuha nila yung Supreme Court, and question of numbers, next election is they're confident na
mas maraming senator yung mananalo sa partido nila. Sino nagsasabi niya? Sir, that's not the question, sir. Ito po yung question. Kasi Ay, total tayo lang naman dito, sir. Mga taga Sorsogon at Bicolano po tayo. Of course, naka-live. So, ang concern namin, kasi based on history kasi, yung nangangarap na maging presidente, lalo yung vice president, hindi naman talaga nananalong presidente. Our concern is Bicol Region and Sorsogon. Your stand dito sa issue na ito makes you more, kung wala pang nakapagsabi niyan, sir, taga Sorsogon, na-observe yan na your stand, sir, na napaka-intelligent ng position nyo, napaka-fair ng decision nyo dun sa in terms of your position, but others says na it's your persona na gumagaling dito eh. And we are Sorsoganon, and we believe na this makes you more credit and could be a potential or material sa Vice President and sa President. Sir, pwede mag-comment ka? Ano yung tanong? Yun, sir. Your material, sir, as Vice President or Okay. President. Thank you. Sang-ayon sa saligang batas. Kapag ka na-impeach, natanggal ang Vice Presidente, ang papalit, pipiliin ng Presidente mula sa Kongreso. Hindi automatic na Senate President yan. Hindi porkit number 3 ako, number 2 ang Vice President, 1 ang Presidente, 4 ang Speaker, yung 3 ang papalit sa 2. Hindi. Pipili ang Presidente mula sa Kongreso. Ang requirement para maging Vice President, pareho ng requirement para maging Congressman at Senador maliban sa isa. Edad. 25 ang Congressman, 35 ang Senador, 40 ang minimum para sa President and Vice. So ang pwede lang pagpilian ng Pangulo, Congressman at Senador may edad 40 pataas. Ginawa na yan ni dating Pangulong Arroyo, kung maalala nyo, nung natanggal sa EDSA 2, si Pangulong Estrada, naging presidente si Vice President Arroyo at that time, namili siya ng Vice Presidente mula sa Kongreso. At ang pinili niya, si Senator Gingona. So nangyari na yan. Pagpili niya, nominado yon, kailangan i-confirm by simple majority ng House at ng Senate voting separately na siyang ginawa. Pangalawa sa sinabi mo, hindi totoong wala pang Vice Presidente ng Presidente. Nangyari na yan ng 2 beses sa kasaysayan natin in recent history after the 87 Constitution. Una, si ERAP, pangalawa, si GMA. Dating mga Vice Presidente na naging Presidente. Sa kaso ni GMA, by assumption, nung una, tapos by election, depende kung sino papaniwalaan nyo sa protesta ni FPJ. Alam nyo kung na kaninong panig ako doon. Bilang panghuling katugunan, iniisip ko ba yon? Hindi. In fact, sinabi ko na ilang araw na Alam niyo mga kababayan, kung talagang gusto ni Chis Escudero na maging Vice President, siya na mismo ang mag-initiate eh. Sige na. Nasa kapangyarihan kasi ito eh. O tignan nyo. 'Di ba hindi niya mas pinili yung kanyang ambisyon na maging VP? Kasi fair po kasi ito si Chis Escudero. Ginagamit lang niya yung utak niya. At talagang neutral lang po siya mga kababayan. At tignan niyo yung mga nagpupush talaga na mawala si VP Sara. Mga dilawan. Anong masasabi niyo po mga kababayan? 'Di ba? Ang tunay na kalaban ng mga taong bayan ang mga dilawan talaga. Talagang pinag-aaway talaga itong Marcos at Duterte. O tignan mo sa huli mga kababayan, Duterte at mga Marcos pa din ang magkakaroon ng magandang friendship dito. Dilawan pa rin talagang kalaban nila, mga kababayan. Totoo yan. Marcos at Duterte sa huli, magkaibigan yan. Tignan nyo yung ginawa ni Tatay Digong. Matagal na hindi pinayagan ng mga dilawan na malibing ang kanyang tatay na si Apo Lakay dun sa libingan ng mga bayani. Sinong nagpalibing? Ang mga Duterte. Oh, 'di ba mga kababayan? Kung masama ang mga Duterte,
ang tatay ni Pangulong Bongbong Marcos hindi na ipalibing sa libingan ng mga bayani. Sinong may ayaw na malibing ito ang tatay ni Pangulong Bongbong Marcos? Diba ang mga dilawan? O ngayon, ginagamit ng mga dilawan itong mga Marcos ngayon para mawala talaga sa ere itong mga Duterte. Dahil parang political revenge po itong ginagawa nila. Pinag-initan nila si BP Sara dahil anak po ng ating dating Pangulong Duterte. Marami kasing tinamaan na mga pulisiya ng dating administrasyon. Tinamaan po ang mga dilawan dito, mga kababayan. Kaya ang target nilang maalis ay si BP Sara talaga. At talagang nakikita natin, mga kababayan, na dilawan talaga ang nasusunod dito, mga kababayan. Mga dilawan talaga ang nagmamando ng magiging direksyon ng impeachment. Kasi sa nakikita ko at sa sinasabi rin ng mga marami na dilawan talaga ang problema dito para talagang maalis itong ating BP Sara. At tignan nyo, hindi nila sinusunod itong payo ng Iglesia ni Cristo na kapayapaan lamang. 'Di ba? Ang dami diyan na mga dilawan na nakaupo ngayon na binabatikos ang Iglesia ni Cristo bakit nagsagawa ng malakihang rally. O 'di ba? Napakarami diyan. 'Di ba? Kasi tinamaan po sila noon ng mga pulisiya ng dating administrasyon. Kaya ngayon, ang target nila si BP Sara para maalis, para sa eleksyon ng 2028, wala nang Duterteng makaupo. I-comment nyo po, mga kababayan, sino ang tunay na kalaban ng taong bayan? I-comment nyo po. I-comment nyo po, mga kababayan. Kailangang malaman ito ng mga Pilipino na talagang pinagsasabong nila itong mga Duterte at mga Marcos. Natignan nyo, nangyayari na. O, sinong nasusunod? Mga dilawan talaga. Kaya mga kababayan, salamat po sa inyong lahat. Isa na namang mahalagang topic ang ating na bigyan ng reaksyon. Mga kababayan, mabuhay po. Isang like, isang share, isang subscribe. I-click nyo po yung notification bell para sa bawat upload po natin ay ma-notify po kayo para lagi kayong updated sa mga reaction po natin. Kung saan man po kayo, mga kababayan, i-comment nyo po. Lalong-lalo na po ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. I-comment nyo po anong lokal kayo, abroad man o Pilipinas, anong distrito kayo. Mabuhay po. Mabuhay mga Pilipino. Sana po magkaroon ng kapayapaan ng ating bayan. Matapos po itong kaguluhan na nangyayari sa ating lipunan ngayon dahil itong nagaganap na pagsulong ng mga dilawan ng impeachment ni BP Sara. Salamat po ng marami.